Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bago po ako tumawag ng magbabahagi, tatawagin ko muna po isang kapatid upang mag-alay ng awitin, si kapatid na bunso. Hindi naman talaga ako. Purihin ang Ama. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Andiyan po ba si Tita Pearl? Ayun. Umihingi po ako ng pamanhin sa kanya kanina. Ano po, sapagkat pagkatapos po ng joyful ay ako po ay umuwi na sapagkat ang anak ko po ay nilalagnat. Tinawag daw po niya kanina upang maghandog ng ng awitin. Kaya po umihingi po ako ng paumanhin sapagkat kahapon pa po na Huwebes pa po ng hapon nilalagnat na po pala siya. Kaya lang kahapon ang mas matindi niyang lagnat. Nagdideliryo at saka naninigas po pagka po talagang tumataas ang lagnat niya. Kaya kanina ay muli po ako'y umuwi. Sabi ko, anak, tutupad muna ako sandali. Iwan ko muna siya kay Inda. Kaya lang po medyo malabo na po ang mata ni Inda. Baka po ako hindi makita kung siya gumanon. Ano po? Kaya sabi ko, pagkatapos ng joyful, uuwi na ako. So sabi ko nga po, tunay na dakila ang Diyos sapagkat paano mga po ba hindi siya papupurihan at pasasalamatan sapagkat sa binibigay po niyang katatagan. Ano po? Na bagamat nakikita mong gano'n ang anak mo ay binibigay po niya ang katatagan upang sa gayon po ay huwag kang matakot. Ano po, kaya bagamat pinahintulutan po niya na magkaroon siya ng karamdaman, meron pong benepisyo na nakuha doon, yung nakikita mo may pagbabago sa iyo. Amen po ba? Nasa dating buhay po pag nakita ko Diyos ko po, hindi mo na alam ang gagawin mo. Amen po ba? Kaya, ayun po, konting pagbabahagi lang, marapat lamang po na pasalamatan ko po siya sapagkat inaangkit ko na po ang kanyang kagalingan para po sa inyo at syempre po para sa ating Panginoon. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinako. Ang dati kong buhay puno ng dusa, dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos-pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng harap pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa'yo kabutihan.
Di ko maihaya taos pusong pasalamat sa mga biyaya mong laking natatanda. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Sino nga po ba ang di niya pagpibigyan kung ang anak niya ay nananalig na tapat? Amen po ba? Kaya inaangkin ko na po ang kagalingan ng aking anak. Maraming salamat. Salamat po, Ate Bunso. Napaka-sorpresa po ng ama, po, napakabuti niya. Kung sa kanya tayo susunod, hindi tayo mapapahamak. Puro kabutihan ang dulot niya sa atin. Wala po akong kaalaman, ako po pala facilitator. Kaya nagulat po ako may naabot sa akin ni kapatid na bunso yung mic. Subalit sabi nga po nila, kalooban ng ama, tumayo tayo at siya magpapatupad kung ano ang dapat. Susunod ko pong tatawagin upang magbahagi si Tita Dory. Ama, salamat sa iyo sa kadakilaan at pagmamahal mo. Tunay ngang masurpresa ka, Ama. Subalit kapag ito'y atas mo, walang hihindi sa iyo, pagkat ito'y mula sa iyo. Nagtitiwala at nanalig ako, Ama, na ang lahat na luluwad sa labi ko ay mula lamang sa iyo. Papurit pa sa salamat muli sa iyo, o dakilang Ama ko. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga po ng facilitator, di niya alam na siya pala yung tatayo sa harap. Ako din po. Sa totoo lang po, nasa gilid ako. Kakapi po kami ni Arlene. Masama po kasi yung pakiramdam ko ilang araw na, pero hindi ko po iniinda. Kasi nga po kapag ininda mo yon at hiniga mo, lalo mong mararamdaman. Mapalad tayo mga kapatid ko, bagamati ilan lang tayo, na maraming bakanting upuan. Subalit mapalad tayo na tinawagan ng ating Panginoon na tumugon sa kanyang panawagan. Inaangkin niyo po ba ito? Amen. Sabi nga po, ang sino mang nagsusumakit ng babata, sa tuwi na gantimpala niya makakamtan. Amen po ba? Napakadakila ng Ama, papurihat, pasalamatan natin siya sa pagmamahal niya sapagkat tayo ay kanyang muling inakay. Amen po ba? Inakay po tayo ngayon sa araw na ito upang bahaginan ng kanyang mga banal na aral at nawa nga tayo ay makatamo at umuwi na may galak sa ating puso. Ano nga po bang maibabahagi ko? Kundi ang kadakilaan ng Ama. Purihin, pasalamatan siya. Tunay na mapagmahal siya. Hindi man karapat-dapat bilang katauhan, subalit isa ako sa inakay niya sa dakong ito upang maglingkod sa ubasan niya. Sinidlan ng liwanag, binigyan ng kalakasan, binigyan ng pandamang mainam upang ganap na maipahayag at maipadama ang pagmamahal ng Ama. Salamat sa Ama sa tuwina'y bahagi niya. Sabi nga po, kung kailan ka lumalapit sa Kanya, higit ang pagdalisay na nakakamtan mo. Subalit hindi ito magiging hadlang upang lalong lumapit sa Kanya.
Bakit nga po ba pinahihintulutan niya ito? Pinahihintulutan niya na ang pagdalisay ay makamtan natin. Di po ba sa mga pagdalisay na ito, higit tayong lumalapit, tumatawag sa Kanya? Amen po ba? Higit natin siyang hinahanap at nakikilala. Katotohanan po na ang pagdalisay hindi mula sa Kanya. Subalit dito rin po niya tinitignan kung hanggang saan na ba ang ating pananampalataya sa Kanya. Kami pong mga lingkod bilang hinirang sa dakong ito, kung iisa-isahin po namin ang aming mga pinagdaraanan, aabutin po ng bukas. Subalit, sa kabila ng mga pinagdaraan ng pagdalisay na aming nakakamtan, patuloy at patuloy na nakalalaban, pagkat batid po namin sa aming paglaban, hindi kami nag-iisa. Hindi lamang po kami, kayo din po bilang titiwala at nananalig sa Ama. Sabi nga po, sa ano mga pinagdaraanan mo, kapag sa Kanya'y inilagak mo ito, nagtiwala at nananalig kang tuwiran, lahat ay makakayanan, lahat ay mahulapusan. Sa lahat po ng mga pinagdadaanan, lahat ay may kalayaan. Amen po ba? Takda-takda nga lamang ito. Subalit kapag ang Ama ang pinanghawakan, tagumpay ay ating makakamtan. Kaya anak, anuman ang minimitit hinihingi mo, magtiwala at manalig ka. Matutong maghintay ka na may galak sa puso mo. At tuwirang ito ay pagkakaloob na tuwiran sa iyo. Buhay nga'y pinahiram sa ating mga anak niya. Yung pa bang hinihiling natin ang hindi ibibigay niya? Na alam niyang ikabubuti at kagagalak ng mga anak niya. Amen po ba? Kaya halina mga kapatid ko, mga minamahal ko, sa Ama'y magtiwalang totoo. Sa tuwina'y siyang asahan mo, kailan may di ka pababayaan ito. Halina mga mahal ko, sa tuwina'y papurihan ng Ama niyo. Pasalamatan sa lahat ng nakakamtan nyo, pagdalisay mang naturingan ito. Pagkat kalakas ay babahagi niya sa inyo, pagmamahal niya'y sa tuwina'y madadama nyo. Amen po ba? Bagamat masakit pong nalalamunan ko, pero ito po yung udyok sa akin. Awitan daw ko po siya. Huwag niyo pong pakinggan ng tinig, pagkat di kainaman. Subalit, ang aawitin ay inyong pakinggan. Sa ano mga pinagdaraanan, kalakasan ibabahagi niyang tuwiran, pagkat kailanman sa tuwina tayo ay hindi niya pababayaan. Alam niyo po, ito po yung nagpapalakas sa amin bagamat may pinagdaraanan, pagkat alam po namin na Ama ang aming kasama. Alam po namin na ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conchina kanyang kinalugdan, sa tuwina tayo kanyang hindi pababayaan. Yahweh, alam ko, ika'y naririto. Lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Puso ko'y iyong nasiyasat, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo, kamay ko'y lagi mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan.
Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan, inililigtas ako sa buhay na walang hanggan. Hakay-akay mo. Pag-ibig mo'y santa takasan, sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kakapan saan man. Ama, salamat sa iyo. Sa kabila ng mga pinagdaraanan ko, nadarama kong paglingap mo. Sa oras na kailangan kita, Ama ko, saklolo mo'y dinaratal mong totoo. Lakas ibinahagi mo upang patuloy na makalaban ako. Liwanag sa tuwin ay tinatanglaw mo, o dakilang Ama ko. Walang hanggang papuri sa iyo. Salamat sa pag-abuhab mo, di man karapat-dapat bilang katauhan ko. Subalit sa tuwin na ako ay nililinisan mo. Salamat, Ama ko. Isa ako sa napili mo, maglingkod sa ubasan mo. Salamat sa kinalugdan mo, Apo Kunching ng turingan ito. Sa tuwin ay kaantabay kaagapay na totoo, ibinabahagi ang marapat sa mga anak mo. Salamat sa kinalugdan mo, kinamit mong totoo, Espiritong banal na nahan sa katauhan ito upang patuloy na apuhapin ang mga anak mo. Salamat sa iyo sa pagmamahal mo. Salamat, Ama ko, sa kabila ng pagdalisay na nakakamtang totoo. Ito ay nakakayanan at napagtatagumpayan, kagalakan pa rin ang nakakamtan. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyo, dakilang Ama ko. Walang nasayang sa pagtitiwala at pagtanggap sa iyo. Kami rin ang nakikinabang na totoo. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyo, o dakilang Ama ko. Kaya mga minamahal na kapatid ko, sa kabila ng mga pinagdaraanan nyo, pagdalisay mang naturingan ito, sa may ilagak na totoo, siya lamang ang panghawakan panaligan nyo. Anong di kakayanin nyo, anong di mahulak po sa inyo, ang may mahal na mahal tayo, kailan may di niya tayo pababayaan. Amen po ba? Kaya halina mga mahal ko, sa piling ng Ama, sa tuwin ay manahan ito, upang kapayapaan, kapanatagan ay tuwirang makamtan. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa inyo. Salamat po. Tunay po yung sinabi ng kapatid na kapag po, dapat po hindi lang tayo sa biyaya nagpapasalamat sa Ama. No po, pati po pag may pagdalisay, higit tayo magpasalamat sa Kanya sapagkat kapag nalagpasan natin yon, mas lalong higit nating madarama ang paglingap at pagmamahal niya sa atin. Ano po? Sunod ko pong tatawagin ang ating Mother of the House, si Mami Marisa. Salamat, Ama. Salamat sa iyo. Salamat sa lahat-lahat. Sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo
upang mabuksan ang aming diwa, maramdaman kang lubusan at makapanahan sa aming kalooban. Nawa lahat ng mga anak mo po ay makilala kang lubos, ang tinig mo, ang bahagi mo, ang pag-ibig mo, upang lahat kami makinabang sa handog mo na mula sa iyong Espiritu. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng Diyos. Nasabi ko nga po sa inyo sa bawat araw, napakarami pong inuulat ang ating Panginoon na ang tanong ko nga po ay, paano kaya lahat ito maririnig ng mga anak ng Diyos? Alam niyo po, sa dakong ito po, habang minamasdan ko po araw-araw yung pumaparito at nakikinig sa mga aral ng ating Panginoon, kung ang tunay na layunin ng Diyos ang matutupad ng tao, walang isang mahihirapan. Amen? Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba ang nais kong ipahatid sa inyo? Sapagkat bawat araw po sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, siya po ay kagaya rin po nating tao. Subalit, binigyan po ng karapatan ng Ama, hinirang, pinili, kinalugdan, at pinagtiwalaan at tunay na minamahal ng Diyos. Kaya sa bawat araw sa dakong ito, kung ang bawat paghasik po ng ating Panginoon, lalo na po yung sa panggabing gawain, alam ko po na mas lamang po ang kapatiran sa gabi kumpara po sa tanghali na iba-iba ang tao. Makikita po natin at mararamdaman na yung layunin ng Panginoon sa bawat isa ay buong buo upang tayo matuto at tuwirang kamtin kung sino yung tagapagligtas natin. Amen po ba yun? Alam niyo po, habang lumalaon at lumalawak po, salamat sa Ama na sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sa tuwing siya'y nakatindig dito sa harapan na nagsasalita at minamasdan ko po ang pagbuka ng kanyang mga bibig, ng kanyang bunganga po, at mamasdan mo ang kanyang mata, ang kanyang buong katauhan kung mamasdan ninyo, kung kayo nagmamasid po, sadyang makikita po ninyo yung kainusentehan niya bilang pagkatao doon sa kaalaban at karunungan na mula sa Diyos. Amen? Kaya kung masusuri niyo po, sana ganyan din po kayo magsuri. Ano po? Kung masusuri niyo po, doon pa lang makikilala niyo na ang Diyos. Salamat kapatid na promise, na napakaganda niyo pong panalangin. Salamat po, nakikinig po kami sa taas. Na sabi ko nga, Ama, kung namamasdan lamang kayo ng mga anak nyo sa oras na ito na nagsasalita sa harapan, at minamasdan ang kaukulang, sabi nga ng Espiritu, kung magsusuri kayo bilang tao, makikita nyo lang tao. Subalit kung ang ipangsusuri nyo po ay ang puso ng kaloob ng ating Panginoon, magpapakilala po siya sa puso nyo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Opo! Ibinigay ko na, ganyan po magsuri si kapatid na Marisa. Ano po? Sapagkat ayokong mamatay yung pagkilala ko sa Diyos. Kahit sabihin natin na katang-isip niya lang yan, kahit sabihin natin na katang-isip lang ni kapatid na Marisa, masyado lang siyang naaaliw masyado. Hindi po eh. Ibinibigay ng Ama ang mabuting pagninilay dahil nagpapakilala siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po. At alam niyo po ba, ang kagandahan po sa pagkilala sa Diyos, sadyang kapag nakilala mo ng lubos at nailapat ang puso mo doon sa ginagamit, matatakot kang libakin siya, matatakot kang siraan siya, matatakot kang gawan siya ng kwento. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat alam nyo, na ang question ko ito ang Ama ang nagtiwala sa mahal na Apo. Ang Ama ang nalugod sa mahal na Apo. At siya'y tumupad lang at sumunod. At tayo po ay nakikinabang. Amen? So kung wala pong isang mahal na Apo na kinalugdan, hinirang, minamahal ng Ama, pinagtiwalaan, wala pong mahatatanggap ang mga tagasunod. At lalong wala rin po isang alagad na kapatid na Marisa. Amen po ba yun? Sapagkat kung yun po ang babasihan, kilala natin ang Diyos, desin sana noon pa, hinirang na wala nang ginamit. Sige po, magnilay po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po, ganun ko po pinalalawak yung pagninilay ko. Bakit? Doon ko po nakikita yung punto ng Diyos sa pagpili sa ating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Masarap po.
ihayag, ano po? Sapagkat, sabi ko nga, para sa aking sarili po ay sobra akong kabisi na babae. Ang babae walang pahinga, ika nga sa salitang tao. Subalit, kapag ako po ay dumudulog sa ating Panginoon, hindi ko pinapatay kahit anong ginagawa ko. Hindi ko pinapatay sa isip at puso ko. Yung mukha ng mahal na Apo Kunching, na hindi ko nakikita ang Diyos, subalit siya yung ginamit sa aking pagkatao para mabuksan ang diwa at isip ko at malinisan ang puso ko't kaluluwa ng madama kong Diyos. Kaya bawat araw, kapag nagbabahagi po ang Ama sa aking kaisipan, pumipikit po ako ng ganito at kapag nasisilayan ko na po yung mukha niya ng mahal na Apo, na pinakikilala ng Diyos na ito ang anak na kinalulugdan ko, lalong umiigting yung pagkilala ko sa Diyos sapagkat ilang minuto lang, tutungo na ako dito, makikita ko na siya. Sige po, magnilay po kayo. Sana ganun din po yung magiging pandaman ng bawat isa. Kaya hindi namamatay eh. Kasi ganito po siguro po damdamin ko lang ito at siguro po ito yung pandamang ibinigay sa akin ng Ama. Subalit sa isang pinagmulan at sa isang Ama na magbibigay, alam ko yun din ang pandamang ibibigay sa inyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi po siya magbibigay ng kaligawan. Amen? Hindi po siya magbibigay ng kaligawan. Kaya, tuwing nagbabahaginan kami ni Nanay Myrna tungkol sa mga kaganapan sa buhay namin, at siyempre mga kapatid, hindi po talaga ako mawawala ng ibabahagi. Sapagkat sa tuwing may ginagawa ako at ginagawa ang kaukulan, binibigyan po ng kahulugan ng banal na Espiritu. Halimbawa po, maglalaba. Anak, sulong, kung paano mong iniingatan lang may kulay na wag basagi ang puti at siya'y marumihan, ganyan din kayo. Ganyan ko din kayo iniingatan. Kapag kayo nalinisan ko na, ayoko na kayong marumihan. Amen po ba yun? Diba, nakaugnay pa rin po yung banal na Espiritu? Although yung isip mo, doon ka sa ginagawa mo, subalit nangungusap siya, ano ba ang kahalagaan ng ginagawa mo para hindi mawala ang Diyos sa isip at puso mo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ganun din po, pag nagwawalis po ako, anak, sulong magnilay ka. Kasi araw-araw ang tanong ko, sarado na ang bintahan namin. Wala namang dumi sa amin at kami na sa bukid. Bakit araw-araw ako napakaraming dumi? Amen? Ito nangusap po siya, anak, yan ang katotohanan. Kapag ang sisilayan mo lang ay yung harapan, sadyang hindi mo makikita yung kalaliman yan. Sulong, tanggalin mo lahat yung gamit na yan at walisin mo isa-isa. Anong nais kong ituran sa'yo? Ganyan din kayo. Kung ang panlabas na kaanyuan lang ang babaguhin ko sa inyo, madali itong gawin kahit tao makagagawa. Bakit? Magbihis ka ng damit kung marumi ka. Maghilamos ka kung marumi ang mukha mo. Subalit ang kalaliman ninyo, hindi malilinis ang tao. Ganyan din kung paano hinahalukay ko ang buong yung pagkatao upang tuwirang malinis ito, ganyan ang salita ko na pampalinis sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At pa nagpapalit po ako ng kurtina, ito po yung mensahe niya. Sulong anak, kung paano mong tinanggal lahat yung mga kurtina na yan, na maganda, maalwan sa iyong pananaw. Maganda ang kulay, babagay. Kapag wala ang kurtina, as in parang puspuro lang ang bahay mo, pangit. Amen? Kahit gaano kaganda yan. Anak, ganyan din kayo. Na ididisenyo ko kayo kapag tuwirang kalugod-lugod na kayo sa aking pananaw. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At hindi lang po yan. Sulong anak, ang tahanan ay may iba't ibang partes. Sala, kusina, kainan, at kwarto, and then CR. Ang bawat kagamitan na nakalagay dyan ay nakaangkop ayon kung paano sila gagamitin. Ang lamesa na pangkain, hindi mo maaari ilagay sa sala. So anong nais ko ituran sa'yo? Ganyan din sa bawat tao. Kung ano yung kaloob na atas ko sa kanila, hindi ko maaaring ilagay doon sa hindi naman
para sa Kanya, kundi ilalagay ko ng organize upang magamit sila lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Amen po ba yun? Mga kapatid, alam niyo po, eto na, kapag nagpahinga na ako at nalinis ko na lahat, sabi ko, ang sarap ng pakiramdam. Amen? Parang natanggal ang mga tinik sa isip mo kasi totoo nakaka-stress po ang maruming bahay. Nakaka-stress. Sa totoo lang po, sinisingit ko po talaga yan kahit sobrang busy ako. Hindi po pwedeng wala akong magawa. Hindi ko po ito pinagmamagaling, subalit ibibigay ko lang po yung mensahe. At lang ako'y nakapahinga na at inaaninaw ko na ang ganda. Siyempre, walang masamang akin, ano po, kahit sino naman, kahit pangit ang bahay, nalinis, maganda ang pakiramdam mo. Alam niyo po ang tinura ng Ama, anak, kung ikaw ay nasyasyahan na masdan ang iyong ginampanan sa maghapon na paglilinis, higit ako nasyasyahan kapag ang mga anak kong nalinisan ay aking minamasdan na gumagawa ayon sa aking kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paano ako maaalis? Paano ako maaalis ang isip ko doon sa kaukulang gusto ng Diyos? Amen? At kapag tinura niya, anak, sa pagplantsa lang po, sa pamamalansya lang, alam niyo po, lahat yan binibigyan niya ng mensahe. Kaya sabi ko, Ama, lahat ng gamit na ginagamit ko, pinasasalamatan ko sa iyong pangalan. Amen? Salamat washing machine, salamat tubig, salamat plancha. Kung wala kayo, hindi ko pwedeng gamitin plancha ang katawan ko. Salamat, Ama, na binigyan mo ang karunungan ng tao para gumawa ng ganito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya aliw na aliw po ako eh. Sabi ko nga, hindi ko nga po alam eh, bumabalong po yung karunungan ng ating Panginoon. At sa pamagitan nating mahal na Apo Kunching, doon po niya binibigyan ng linaw ang bawat mensahe. Kapag nakaupo na ako dyan, lalo po ako nahahay. Kasi yung sinasabi niya sa akin, yun narinig ko na, anak, yan ang patotoo ko sa'yo. Ako ang nangusap sa'yo. Muling ibabalik ko sa iyong kaisipan kung paano ang mensahe ko sa'yo sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching mo. May po ba ang Diyos? Mga kapatid, hindi po ito isang pagmamagaling. Ito po ay isang kaukulan upang lumalim pa tayo at alamin kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Na kung narinig niyo po, gusto na ng Panginoon na lumingap tayo sa Kanya upang maramdaman din niya na mahalaga siya. Sa kabila na walang mga magsasabi, oh, Ama, mahalaga ka, subalit yung kahalagahan ng Ama sa tao, kailangan may makita muna. Amen? Subalit yung hindi nakakakita at gumagawa ang Diyos, bihira ang nagsasabing mahalaga ka sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, yung punto ng banal na Espiritu, nawa po, maunawain niyo po, sapagkat, yan po yung sikreto ko. Yan ang sikreto ko. Sapagkat, kung mawawala po ako sa destinasyon, sa Espiritu, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya. At ayoko na magbalik doon sa dati. Masakit sa ulo, hindi ka makakatulog, at hindi ko na talaga kaya. Subalit ngayon, pinahihintulot man bilang pagkatao, pinahihintulot man niya yon, sadyang iba pa rin ang kaloob ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Samantalahin po natin yung pagkakataon na kung paano ang kapuspusan ng Espiritu sa bawat araw ay ibinibigay ng ating Ama sa ating mahal na Apo Kunching, huwag po nating sasayangin. Kapag sinalo natin ang mga aral na yan, huwag nating hayaang malaglag at basta lang malanggam dyan. Kundi, hayaan natin dito mapunla at isa-isahin natin kung paano natin gagawin. Hindi ko po kayo tinuturuan, subalit kailangan po ayaon. Amen? Alam niyo po, napakapalad nga po na pinahintulot muli na magmisyon ang ating mahal na Apo Kunching. Sa katotohanan lang, magbabasa man kayo ng Biblia, lahat ng lugar na tinunguhan ng ating Panginoon, hindi na niya binalikan. Amen? Kaya sabi niya, minsan lang akong dumaan. Subalit sa kababaang loob ng banal na Espiritu at sa katauhan ng gumaganap, binabalik-balikan niya ang lugar sapagkat gusto niya na mailigtas ang mga tao. Buhay po ba ang Diyos? Sige, magnilay po kayo. Nagbabasa po tayo ng Biblia. Amen? Kaya, hinahangaan ko po ang ating dakilang Ama at ang pagtupad ating mahal na Apo Kunching sapagkat wala siyang pagal na katawan para balik-balikan ang mga tao. Amen? Magnilay po kayo. So, ano ngayon yung mission vision ng mga hinahandugan at hinahasikan, tinatamnan ng buto ng ating Panginoon? Isa lang ang layunin ng banal na Espiritu. Ang lahat tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon at magbigay lugod sa kanyang pananaw. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po,
Nawa po, humihiling po kami at idulog nyo rin po kami na pinagsusumikapan po namin na kahit sa karampot na kaalaman ay makatupad sa kanyang kalooban. At nawa po, sasama-sama po nating pagtupad, kahit karakarampot lang yon. Pag nabuo yan, maraki na rin po yon at kalugod-lugod na sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, sa tituwin ay sinasambit ko po ito, makapagliligtas po tayo ng kapwa natin. Sapagkat yung hindi magawa ng kapwa natin, na hindi pa kilalang lubos ang ating Panginoon, tayo po yung magpupuno. At doon sa pagpuno natin, na nasyahan ang ating Panginoon, 1, 2, 3 hanggang 10, kaya po niya iligtas ang ating bayan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, sana po, ang sarap po magmilay eh. Alam niyo po, sa tuwing naririnig ko po ang tinig ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sabi ko nga kanina, umaawit ako sa taas, namimiss ko kako yung awit na ito, na si Twina ay nasasambit. Yung awit ng Banal na Espiritu nakakaaliw sa kalooban. Habang may buhay, tang ikaw, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Yung mga ganyang tono ng Banal na Espiritu, talagang halos nakalapat ang dibdib at puso mo sa Diyos. Kapag inaawit po yan ng Banal na Espiritu at pumikit ka lang, mararamdaman mo ang Diyos ay nasa harapan mo lang. Parang gusto mong, mahal na mahal kita, Diyos ko. Buhay po ba ang Diyos? Sa kabila ng mga pinagdaraanan, yun po yung umaaliw sa aming mga kaisipan. Nawa po mga kapatid, ang handog ng ating Ama, ang tipanang ito na ibinigay niya, at tayo po ay kanyang binibigyan ng comfort po sa dakong ito, nawa po'y maramdaman po natin yung bagwis ng ating Ama na nakayakap sa atin. At sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ilagak lang po natin. Sapagkat sa akin pong pagninilay, hindi po siya nagsasalita, kahit ano, nagmamasid. Subalit ang kanyang mata ay mata ng Diyos. Amen? Nakatingin lang po yan. Kapag tinignan ka, basa ka na niya. Opo, hindi pa ako nagbibiro sa inyo. Bakit ko po nasabi? Nang andito pa po yung adoration, yung dating adoration, lahat po kami alagad na tipon. Siguro mga 30 plus pa lang po kami ng mga panahon na yon, 2007. Inipon po kami. Nakapikit po ang Banal na Espiritu, inisa-isa po kami mga ugali namin. Sino po yung nagtuturo nun sa amin? Nakapikit po siya. Inisa-isa po kami. Okay, ikaw, ganyan-ganyan. Lahat po kami. Kaya, mga kapatid, sa dakong ito, ang paanyaya ng Diyos ay katotohanan. Nawa po, nanghihinayang po ako. Ako po isa po manghihinayang doon sa kaukulang pagbaba ng mga aral kung ito'y hindi mapapakinabangan ng lahat. Amen? At salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ang kagandahan po ay ibinaba ng buo, ibinibigay din niya ng buo. Walang labis, walang kulang, at tayong lahat natatanggap, isa lang ang padron. Gagawa tayo ng mabuti. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po, Mother, sa napakagandang bahagi. Tunay pong ang bahagi nyo ay kinapupulutan ng aral. Nawa po, sa pagbabahagi nila, may mapulot po tayong aral na isa sa buhay natin. Ano po? Tatawagin ko po isang kapatid upang mag-alay ng awitin. Tatawagin ko po si Nanay Mirna. Salamat sa Ama at salamat anak. Gaya ng lagi kong sinasambit, ang pag-aalay sa Diyos ay isang lakas ng aking katawang lupa, higit ang aking kaluluwa. At marahil, hindi na po ako magbabahagi. Salamat muli sa pagkakataong ito sa ating Ama, niloob niyang maalayan ko siya ng awitin. Napakaganda po ng binahagi ng kapatid na Dory at ang ating Mother of the House na maririnig natin yung laban. Wala pong malang gawin si kalaban sa atin. Amen po ba? Kung ano yung pinagsisigawan mo, yun ang ginagawang pagsubok sa'yo. Wala akong magagawa kasi buhay talaga ang Ama. Amen? Buhay na buhay po ang Diyos. Minsan, damang-dama mong kalakasan, bigla ka na lang kakalabitin ng kalaban, subalit nandiyan ang Ama.
Mamaya po, pagkatapos ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, ang kinaangkin ko na po ang ganap na kagalingan. Kaya po, mahal na kapatid, ano po kaya ang aawitin natin? Yan po bang, sige po, kung hindi man po gano'n natin kaalam ang awit, mahalaga po maawit natin ito sa Panginoon. Hindi man po ako magbahagi, batid na po ng Ama ko ano yung nais kong ipahatid sa inyo at alinsabay po dun sa pagbabahagi ng ating dalawang kapatid. Halos nakapaloob po dun sa kanilang pagbabahagi yung paglaban. Ano po, sabi nga ni Mother, nagalak ang puso ko, sabi po niya, anak, huwag kang magkasakit. Hindi ka dapat magkasakit. Tapos sabi ko, lumabas na mahal na Apo, baka hindi na ako matawag ng anak na Joan. Subalit, ang Diyos ay buhay. Ano po, kaya, anak, pag medyo lumakas ang boses ng tatay, palayo mo na lang yung bibig niya, ano? Sige po, aawitan po natin ang Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sinasaad po ng awitin, kapag ikaw ay ang aking kasama, ako ay masaya. Gayon din po ba kayo? Amen. Para sa iyo, Panginoon. Kapag ikaw ang kasama, ako ay masaya. Basta't ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Pagka ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman.
Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Salamat po sa Panginoon. Di po ba? Sadyang ang Diyos ang ating kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang mga banal na aral na sadyang damang-dama ng bawat isa na sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, lumalakas ka, sumisigla ka, sumasaya ka. Gayon din po ba kayo mga kapatid? Kaya po halina, 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 ituon natin ang ating pandinig, buksan ang ating mga diwa, ang ating mga damdamin sa kanyang mga banal na salita, sa kanyang mga banal na aral. Kung papaano ay nasisilayan ang ating mga mata, nararamdaman ang ating mga damdamin na sa katauhang ginamit bilang kanyang kinalugdan, hindi hadlang ang anumang pagdalisay sa kanyang buhay, kundi sa kanyang buhay ay damang-dama natin sa kanyang katauhan na ang Diyos ay buhay na buhay, na magbabangon sa atin sa ating kalugmukan, sa ating mga karamdaman ay magbibigay kalakasan, magbibigay kagalingan, magbibigay lakas ng loob at tapang na tayo'y lumaban. Huwag nating pahintulutang, manahan at makapanaig ang gawa ng kalaban, kundi ang mga banal na salita. Damhin nating lubusan. Muli mga kapatid kong minamahal, maraming salamat po at muli ay mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Amen. Kumbaga man po at naantala ang pagtindig ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo. Marahil po ay kalooban ng Ama na maawit pa ang isang awitin, ang awiting mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoon, sa lahat ng handog mo sa amin. Hindi lamang sa pagpapala, kundi sa mga pagdalisay na sa amin ay napapahintulutan na siyang nagsisilbing lakas ng aming mga buhay. Sige po, mahal na kapatid. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ang buhay ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Salamat po sa iyong pagmamahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papurihan ka. Habang buhay, maglilingkuran ka. Habang buhay, ang buhay ko'y sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Maraming salamat. Salamat po, Ama. Salamat po, Nanay. Nagagalak po ako sapagkat yung awitin po na yan ay gustong-gusto ko. Lagi ko pong pinakikinggan. Maraming salamat po sa magagandang bahagi ng mga tumayong nagbahagi rito. Ay